Pagkarating sa bahay ay sinabi ni Magnus, "Bukas, pasyalan ko kayo sa asyenda. Doon ako makikikain ng tanghalian ha?" Sumagot naman si Pandoy. Anong gusto mong ulam, Mags? Okay lang ba kung mag-request ako ng papaitan na laman loob ng baka? Para after ng tanghalian ay mag-inuman na rin tayo kaunti doon para makapag-relax na rin. Okay, sige Mags, sasabihin ko kay Nanay Carmen na iyon ang gusto mong iulam. Okay, sige, ako na magdadala ng maiinom natin at yelo. Mauuna akong pupunta. Si Mang Ambo kasi magsusundo pa sa mga estudyante namin. Alauna pa ang labas ng mga iyon eh. Oo, tama Mags. Sabat naman ni Tomby. Agad na nga lumipat ang dalawa sa jeep at umuwi na sa hasyenda. Si Magnus naman ay nag-check na muna ng gate kung nakatrangka na ba ng maayos bago siya umakyat. Nauna na kasing umakyat sa kanya si Mang Ambo. Pagkapasok niya sa kwarto ay nakita niyang mahimbing na ang tulog ni Althea. Nakatagilid ito papaharap sa lampshade. Nilapitan iyon ni Magnus at umupo sa sahig habang tinititigan ang magandang dilag. Napansin niya ang pagkabasa ng bahagi ng sapi ng kama na nakatapat sa mata nito. May guhit ng luha ang mata nito paibaba. Nakaramdam naman ng awa si Magnus. Kahit ano pang sabihin ng iba tungkol sa ugali ni Althea, alam niyang 100% ang pagiging tapat ng dilag sa kanya. Wala rin itong ibang lalaking minahal maliban sa kanya. Nagkataon lang talaga na mas matagal ang pinagsamahan nila ni Maris, kaya kahit anong iwas niya ay pilit nahati ang puso niya sa dalawang dilag. Nakaramdam tuloy siya ng kaunting pagkakonsensya. Tumayo na si Magnus at humiga sa tabi ng dilag. Sa kanya ito niyakap mula sa likuran. Nagising naman ang magandang dilag at humarap ito kay Magnus. Agad naman itong hinagka ni Magnus sa noo at sinabing ipagpatuloy na ang pagtulog dahil madaling araw pa lang. Kaya idinikit na lang ng dilag ang kanyang mukha sa dibdib ni Magnus at nagpatuloy na sa pagtulog. Kinabukasan, nagising si Magnus ng pasado 8:00. Gaya ng pangkaraniwan, tahimik na ang buong kapaligiran dahil wala na ang mga kasama niya sa bahay na mga estudyante. May mga pang-almusal na rin naman na nasa lamesa. Kaya dumampot siya ng 3 pandesal at nilagyan ng cocktail size na hotdog. Tapos nagtimpla ng kape, saka dinala sa may terrace at doon naupo sa kahoy na sofa na naroon. Sinimulan niyang isipin ang susunod nilang misyon. Siguradong magtatanong sila Tomby, kaya kailangan may maisasagot siya. Pero balak niya sa kinabukasan pa magsisimula. Igugugol niya na muna ang buong maghapon sa pagtambay sa hasyenda habang kasama ang mga kaibigan para makita rin siya ng mga tauhan doon. Bandang 9:00 ng umaga ay naligo na si Magnus at nagtungo sa bahay nila Maris. "Aling Maming, makikisuyo naman po ako. Pasara ng gate. Pupunta kasi ako sa hasyenda. Doon na rin ako magtatanghalian." Sabi naman ni Aling Maming, "Sir Magnus, may naiisip po ba kayong ulam para sa mga bata?" Siguro po, nilagang pata na lang ng baboy. Yung may patatas at pechay. Siguradong magugustuhan nila iyon." Lumabas naman si Maris mula sa silid nito. Basa pa ang buhok, nalatang kaliligo lang. "Nay, ako na magsasara ng gate pagkalabas ni Magnus." "Hala, sige anak, salamat." "Sige po Aling Maming, aalis na ako." Paalam ni Magnus. "Sige Sir Magnus, mag-iingat ka." Tumango si Magnus at nagsimula na sa paglalakad. "Maris, kumusta ka na?" Sabi naman ng dalaga. "Ayos lang, at heto, ini-enjoy ang pahinga. Balita ko, may misyon daw kayo kagabi ah. Isang clown, ang sabi ni Mang Ambo."
Oo, at sana nga isa lang yun. Meron pa kasi kaming ibang kasong aasikasuhin tungkol naman sa mga hellhounds, mga aso ng Astra. May ideya ka ba roon? Pati na sa 10 taong kasunduan sa mga tao, natutuparin nila ang pangako. Oo, alam ko iyon. Pero hindi ko alam kung saang lugar iyon isinasagawa. At sa pagkakaalam ko, isa rin sa mga prinsipe ng Borhamin ang may hawak sa mga kontratang iyon. Kaya, hindi yun basta-basta napapawalang bisa kapag nakipagkasundo na ang isang tao sa Borhamin na iyon. Close deal na yun. Sa mga Borhamin na ang kaluluwa niya. So, wala kang maisasuggest kung kanino kami pwede magtanong? Pasensya na Magnus, kilala mo naman kahit papaano ang mga Borhamin. Basta involve ako, lahat ibibigay nila sa isang kapalit. Ako. Kaya ayoko lumapit sa kanila para sa impormasyon. Tuso ang mga iyon eh. Oo naman, may punto ka dyan. Anyway, salamat pa rin. Paano? Ayaw mo sumama sa asyenda? Hindi na. Wala akong gagawin roon. Dito, busy kami ni nanay. Magluluto kami ng suman pang merienda. Sa pagkakaalam ko, request iyon ng buntis mong girlfriend. Hindi pwedeng tanggihan, baka mapaano ang bata. Sabi naman ni Magnus. Bakit parang galit ang pagkakasabi mo? Hindi naman. Wala lang. Normal na sa buntis ang nagdedemand na kung ano-anong pagkain. Sige na, umalis ka na. Nang makabalik na ako sa loob. Uwi ka ni Maris. Tinitigan naman siya ni Magnus ng diretso sa mata. Maris, namimiss na kita makasama uli sa misyon. Hay Magnus, mga banat mo talaga. Tatay ka na oh. Tapos lumalandi ka pa sa iba. Itigil mo na yan. Nakakahiya sa anak mo. Ngumiti lang ng hilaw si Magnus at pumasok na sa sasakyan. Saglit pa siyang tumingin sa mga mata ni Maris na makikitang may lungkot. Kahit pa, pilit namang nagpapakita ng ngiti ang mga labi. Bye Maris. Tumango lang si Maris at sinabing, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Tumango lang din si Magnus at pinatakbo na ang sasakyan papalabas ng compound. Agad namang isinara ni Maris ang gate pagkalabas ni Magnus. Tapos umupo siya sa may upuan sa may puno ng mangga. Nakatulala lang siya na nakatitig sa lupa at hindi napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Agad niya iyong pinunasan at naglakad na papauwi sa kanilang bahay sa likuran ng mansyon. Samantala, habang bumabiyahe, dumaan muna si Magnus sa isang convenience store at bumili ng 3 case ng beer at yelo. May ice chest naman sa sasakyan, kaya doon niya inilagay ang mga yelo para hindi agad matunaw. Matapos makapamili, ay nagtuloy na siya sa pagbiyahe papunta ng hasyenda. Pagkarating sa hasyenda, ay doon na siya pumarada sa labas ng bahay ni Tomby. Naroon na rin naman sina Aling Carmen at Mang Fidel. Sir Magnus, kumusta? Long time no see ah. Oo nga po Mang Fidel, ayos lang naman po ako. Kayo po rito, kumusta? Ayos lang din naman Magnus. Tuloy-tuloy naman ang magandang takbo ng sideline nila Carmen. Ang maglola naman na sina Auring, Isay at Louie ay nagsabi sa akin na kung pwede ko ba raw sila tulungang magpaalam sa iyo na magpapatayo sila ng sarili nilang kubo para sa kanilang 3 para naman daw may privacy din sila at mas maluwag ang pagkilos. Ayos lang ba sa iyo Magnus? Nagliwanag naman ang mukha ni Magnus at agad sumagot. Abay oo naman po. Hindi ba nabanggit ni Lola Auring sa inyo na ako din mismo ang nagpaayos ng bahay nila sa Bicol? Kaso lang maraming panganib doon sa kanila eh. Kaya kinumbinsi ko silang sumama na lang rito. Sige po, kapag hindi na masyadong busy sina Tomby at Pandoy, papatulungin ko sa paggawa ng kubo nila. Nasaan nga po pala sila? Naroon sa Kamalig. Oras na ng tanghali eh. Doon sila namamahagi ng ulam na ipinapautang nila. Naroon din lahat ng dalaga ko. Kanya-kanya silang pagtitinda roon. Ulam, kakanin at mga matatamis na panghimagas.
Nakakatuwa nga Sir Magnus dahil araw-araw nauubos lahat ng paninda nila. Maganda yan Mang Fidel. Basta ipapaalala ko lang sa inyo palagi ha, ang presyo ng paninda ay hindi dapat presyong pang negosyante. Dapat presyong may puso ng pagtulong. Kung ang mga ulam sa normal na kainan ay 30 pesos ang isang order, gawin nyo lang 25. Kahit papaano may tubo na rin naman kayo roon. Ang mahalaga lang, araw-araw ubos ang paninda at masaya ang mga magsasaka natin dito. Opo Sir Magnus, ganun nga ang presyohan nila rito. Kaya halos lahat ng magsasaka ay bumibili ng ulam sa kanila kaysa magbaon pa. Kanin na nga lang ang madalas nilang baunin. Pero nauubos pa rin naman ang 5 kilong bigas na sinasaing nila at ibinibenta roon. Di mabuti pala Mang Fidel kung ganun. Basta tatandaan nyo, hindi ko ipinagpatuloy ang hasyendang ito para yumaman tayo o kung sino man. Ang gusto ko ay patuloy na mamuhay ang lahat ng nakatira rito at mga nagtatrabaho rito sa hasyenda nang may maayos na pamumuhay at masaganang pagkain sa hapagkainan ng kanilang mga pamamahay. Kung napapansin nyo nga, sobra-sobra ang benepisyo ng mga trabahante ko rito at mas mataas ang pasahod nila kaysa sa ibang hasyenda. Opo Sir Magnus, alam po namin yun. Sa katunayan nga niyan, marami ang nag-a-apply na gustong maging trabahante rito. Sinasabi ko naman na magpapaskil kami ng bakante kapag nagkaroon. Habang nagkikwentuhan sa may sala, sina Magnus at Mang Fidel, ay dumating naman sila Tomby at Pandoy. Oh, mabuti at narito na kayo. Nagugutom na ako at excited na rin ako sa papaitan. Sir Magnus, nakaredy na po ang hapagkainan. Magsikain na kayo. Sige po. Oh, tara na mga pogi, kain na tayo. Wika ni Magnus at agad nang tumayo. Magkakasabay na ngang kumain sila Magnus, Tomby, Pandoy, Mang Fidel at Aling Carmen. Bago matapos kumain ay dumating naman si Isay, ang dalagang iniligtas rin ni Magnus mula sa Bicol. Hi Sir Magnus. Oh, Isay, halika na rito, magtanghalian ka na. Sina Lola Auring at Louie, nasaan? Naroon pa po sa Kamalig. Sige lang po Sir Magnus, busog pa po ako. Kumakain kasi kami bago magtinda sa Kamalig para hindi gutumin. Umuwi lang talaga ako rito para ibigay sa iyo itong niluto kong espesyal na tibok-tibok. Wika ng dalaga, sabay abot kay Magnus ng medium size na Tupperware. Pagkabukas ni Magnus noon ay nakita niya ang isang uri ng kakanin na parang mahablangka ang itsura. Ano ito? Maha? Natawa naman ang dalaga sabay sabing, tikman niyo po muna sir bago kayo magtanong. Na-curious naman si Magnus. Inabutan na rin siya ng dalaga ng bagong kutsara. Kumuha na nga si Magnus ng isang puno ng kutsara noong tibok-tibok. Sabay subo at dahan-dahang ninanamnam ang lasa. Teka, ano ito? Wika ni Magnus. Sabi naman ng dalaga, kayo po sir, ano sa tingin nyo? Hindi ko masabi kung mahablangka ba siya o leche flan. Nasa gitna ng dalawa ang lasa at napakasarap. Salamat po at nagustuhan nyo. Sabi naman ni Mang Fidel. At alam mo ba Sir Magnus kung ano ang mas kakaiba dyan? Ano po? Dahil ikaw pa lang ang nakakatikim niyan. Ngayon lang nagluto ng ganyan si Isay at hindi pa kami pinapatikim kahit kaunti. Sabi naman ng dalaga. Kayo naman Mang Fidel, tampo agad. Ito, nasa mas malaking Tupperware ang para sa ating lahat. Gusto ko lang na si Sir Magnus ang unang makatikim bago kayo. Siyempre, espesyal siya. Sabi naman ni Tomby. Hulaan ko kung bakit siya espesyal. Sabi naman ni Pandoy. Bakit? Kasi meron siyang itlog. Ha? Anong kunik? Di ba sa siopaw kapag may itlog nagiging espesyal? Kahit sa pansit palabok, lalo na sa ensaymada, nagiging espesyal kapag may itlog na maalat. Kaya ang ibig sabihin noon, mas maalat ang itlog ni Magnus, kaya espesyal. Natawa naman ang mag-asawang Fidel at Carmen sa kalokohan ni Tomby.
Si Raulo, lumabas na naman yung mga tondo jokes nyo. Isay, salamat dito ah. Sabi naman ng dalaga. Wala pong anuman Sir Magnus. Ang totoo, kulang na kulang pa po yan bilang kabayaran sa pagliligtas mo sa buhay namin ng kapatid ko. Pati na rin kay Lola Auring. At hindi mo lang iniligtas ang buhay namin. Binigyan mo pa kami ng bagong simula ng maayos at maginhawang buhay. Nagagawa na namin lumaban ng patas gamit ang sarili naming sipag. Sabi naman ni Magnus. Bakit nga pala gusto niyo magpagawa ng bago niyong kubo? Kasi po sir, balak kong simulan ang pagsusupply ng mga tinapay sa mga tindahan. Kagaya ng tinalinga, burias, tahada, at kung ano-ano pa. Kailangan ko ng space sa paglalatagan noon. Nakakahiya naman kung dito pa ako makikipagsiksikan kina Aling Carmen. Abala rin sila rito sa pagluluto ng ulam na ititinda araw-araw. Okay, sige. Walang problema sa akin. Pero baka sa susunod na linggo na ha. Busy pa sila Tommy at Pandoy. May iniimbestigahan pa rin kaming kaso sa linggong ito. Maraming salamat po Sir Magnus. Wika pa ng dalaga na sa sobrang tuwa ay hindi sinasadyang hinalikan si Magnus sa pisngi kasabay ng pagyakap. Sabi naman ni Tomby, Teka, kami ang gagawa ng bahay nyo pero si Magnus ang may halik. Oo nga, tama si Tomby. Dagdag naman ni Pandoy. Sumagot naman ang dalaga. Ayoko nga humalik sa inyo. Magalit pa sa akin sina Lingling at Ina. Bakit kay Lingling at Ina ka natatakot pero hindi ka natatakot kay Althea? Panunodyo pa ni Tomby. Hindi naman yun pumupunta rito Tsaka alam naman ni Kuya Magnus na wala namang mali siya iyon. Pasasalamat lang. Kaya siguradong hindi niya ako isusumbong kay Althea. Sabi naman ni Magnus, alam nyo na, punong-puno kasi ng mali siya ang katawan nyo, kaya ilag sa inyo ang mga chicks. Sabi naman ni Tomby, Hi Mags, alam naman namin, nalamang ka lang ng ilang paligo sa amin, kaya mas pogi ka kaunti. Tanggap na namin yun. Tapos muli na namang nagtawanan ang lahat. Matapos makakain ay nagtungo na sila sa likuran ng bahay, kung saan may dalawang magkatabing puno ng mangga. Malalaki ang mga punong iyon at may makakapal na dahon, kaya halos hindi makatagos ang sinag ng araw sa ilalim. Dahilan para maging malamig roon kahit patanghali. Doon na nga sila nag-inuman maghapon. Nagsalita si Tomby. Mags, anong sunod nating misyon? Di yung sa Hellhounds pa rin. Mag-iimbestiga ako bukas. Teka, bakit ikaw lang? Ako lang, kasi magtatanong-tanong lang naman ako. Tsaka, marami kayong gagawin dito, di ba? Tandaan nyo, gagawa pa kayo ng bahay ng maglola sa susunod na linggo. Para naman, umabot ang bagong bahay nila sa Pasko. Sa bagay, tama ka Mags. Bandang 2:00 ng hapon ay dumating naman si Mang Ambo. Kumain na muna ito ng tanghalian sa bahay nila Aling Carmen bago nakisali sa inuman nila Pandoy at Tomby. Ilang saglit pa ay bumaba na rin si Mang Fidel at Aling Carmen at nakisali sa kwentuhan at kaunting inuman. Kinahapunan, pasado 5:00, ay sinabi ni Magnus, Paano? Pahinga na tayo. Balitaan ko na lang kayo uli kapag kailangan ko na ng backup. Dito lang naman ang mga misyon natin hanggang sa matapos ang taon. Tapos after ng New Year ay aakyat na tayo ng Ibisan. Kailangan na natin gawa ng solusyon ang pinakamalaki nating problema. Oo Mags, tama ka. Pagsang-ayon naman ng mga kasama. Bumiyahin na nga papauwi sina Magnus at Mang Ambo. Si Magnus ay sa kanyang Pajero. Si Mang Ambo naman ay sa jeep na siyang service niya sa paghahatid ng mga estudyante araw-araw. Pagkarating sa mansyon ay naabutan niya si Althea na nakaupo lang sa harapan ng bahay sa may upuan malapit sa mangga. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Magnus. Heto, ayos naman. Ikaw? Tsaka, bakit amoy alak ka? Nag-inuman kasi kami kasama si Mang Fidel at Aling Carmen. May dala pala akong masarap na panghimagas.
Tibok-tibok raw ang tawag noon. Teka, kukunin ko. Nasa sasakyan, naiwan ko. Wika ni Magnus at kinuha sa sasakyan ang nasabing masarap na kakanin. Agad din naman tinikman ni Althea. Wow, ang sarap naman ito, mahal. Oo nga, espesyal daw yan eh. Hulaan ko, si Isay na naman ang gumawa nito no. At gagawa lang yun ng espesyal na kakanin kapag para sa'yo. Oh, ano na naman yan? Pinag-iisipan mo na naman ba siya ng masama? Hindi naman, nasabi ko lang. Wika pa ni Althea, sabay sumandal kay Magnus habang nakayakap sa kaliwang braso nito. Mahal, magiging nanay na ako. Ikaw rin, magiging tatay ka na. Masaya ka ba? O ayaw mo pa? Mahinahong tanong ni Althea. Oo naman, masaya ako. Yan nga ang sagot sa matagal ko ng tanong sa sarili ko kung ano ang kulang. At the same time, natatakot rin ako ngayon. Kasi ibig sabihin, maliban sa iyo at sa mga kasama natin dito sa bahay, ay may iba pang tatargetin ang mga kalaban para makaganti sa akin. Kaya, kailangan natin magdoble ingat. Mahabang paliwanag pa ni Magnus. Sabi naman ni Althea, wala ka namang dapat ipag-alala. Wala naman ako ibang pinupuntahang iba, kundi dito lang sa bahay at sa eskwelahan. Siya nga pala, mahal. Tingin mo, dapat ka bang magpatuloy sa pagpasok sa paaralan? Baka naman makaapekto yan sa baby. Ano ka ba naman? Masyado pang maaga para tumigil sa pag-aaral. Ilang buwan na lang din closing na. Kaya hihintayin ko na lang ang closing. Tapos sa next na pasukan ay hindi mo na ako mag-i-enroll. Okay, sige. Ikaw ang nakakaalam sa sarili mo kung hindi ka ba nahihirapan. Wika pa ni Magnus. Tumayo si Althea at hinalikan si Magnus sa pisngi. Tara na, Daddy. Maghapunan na tayo. Daddy na dapat ang tinatawag sa'yo dahil magiging daddy ka na. Ilang buwan na lang ang hihintayin. Okay, Mami. Sagot naman ni Magnus at tumayo na, sabay yakap sa tagiliran ng kasintahang buntis at naglakad na sila papaakyat ng mansyon. Kinagabihan, dahil sa maaga namang naroon sa bahay si Magnus, kaya 8:00 pa lang ay nasa higaan na sila at nagsisimula ng maglambing si Althea. Nagpaparamdam ito na gusto niya ng kalinga. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip pa si Magnus na pagbigyan ang isang napakagandang dilag na nasa kanyang harapan. Kinabukasan, noong magising si Magnus ay agad siyang nag-almusal at naligo. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Angel Cross Medical Hospital para makausap ang may bahay ni Dr. Aloy De Castro. Matapos niya makipag-usap sa receptionist, ay pinaakyat na siya nito sa 9th floor, kung saan naroon ang opisina ni Dr. Alilea De Castro. Pagkababa ng elevator ay nagtuloy na siya sa isang opisina sa may dulo ng hallway. Kumatok siya ng 3 beses bago niya pinihit ang seradura. Doktora Alilea De Castro? Yes, sir. You must be Detective Magnus Argente. Yes, ma'am. Okay, come in. Ano pong maipaglilingkod ko sa iyo, Detective Argente? Tungkol po ito sa pagkamatay ng inyong asawa. Ayon kasi sa report na aking nabasa, pinatay ang asawa mo ng isang hindi nakikitang aso. Oo, tama ka, Detective Argente. Pero bakit kailangan ko pang dumaan sa same interview ng paulit-ulit? Ito din ang mga tanong sa akin ng mga pulis eh. Kung naroon ba kami noong mangyari iyon? Ang sabi ko naman, syempre wala. Dahil narito ako noon sa ospital. Kauuwi lang noon ang asawa ko mula sa vacation niya sa abroad at ang mga tauhan niya ang kasama niya sa kwarto. Makikita rin naman sa CCTV na walang kinalaman ng mga bodyguards niya. Ano ba bang gusto niyong itanong sa akin na hindi pa nakasama sa mga naitanong na ng mga pulis? Saglit na tumahimik si Magnus bago sinabing, gusto ko po kasing malaman kung saan nangyari ang 10 years good luck contract na pinasok ng asawa mo, Mrs. De Castro.
Nanlaki ang mga mata ng ginang sa narinig. Paano mo nalaman yun? Hindi na po mahalaga kung paano. Sa Special Cases Division ako nagtatrabaho, kaya ang mga ganitong bagay ang inaalam ko. Mga detalyeng hindi na inaalam pa ng mga regular na pulis dahil hindi rin naman kapanipaniwala. Pero gusto kong matuldukan na ito. Ilan na rin naman ang namatay sa same scenario, katulad na nangyari sa asawa mo. Ang gusto kong malaman ay kung sino-sino pa ang mga pumasok sa kasunduang iyon nang matulungan kong ikansila kung pwede pa magawa ng paraan. Doon na tumulo ang luha ng ginang sabay nagsalita. Hindi ko alam ang detalye tungkol sa kasunduan na sinasabi mo. Kalagitnaan ng taong ito ko na rin iyon nalaman. Napansin ko kasi na biglang nag-hire ng maraming armed bodyguards ang asawa ko. Napuno na rin ng sensor ang buong bahay tsaka CCTV. Kaya kinulit ko na siyang tanungin kung ano ang kinakatakutan niya. Kung nagkautang ba siya sa mga loan sharks o may ginawa ba siyang illegal. Sabi niya naman na hindi raw ganon. Isang sugo raw ng kadiliman ang humahunting sa kanya dahil sa isang kasunduan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kasunduan at kapalit, pero hindi niya sinabi sa akin ang lugar. Dapat raw wala nang makaalam pa noon para wala nang maging kagaya niya. Pero meron akong tao na sa tingin ko ay alam niya ang lugar na iyon. Yung matanda na dating katrabaho ni Aloy sa isang ospital. Matapos pumasok ng asawa ko sa kasunduan, ay binigyan niya ng kabuhayan ang matandang iyon at palaging hinahatiran ng regalo at kung ano-ano pang mamahaling bagay. Ipinagtaka ko nga iyon dahil hindi niya naman iyon kamag-anak at sa ospital lang din nakilala bilang janitor roon. Nakatira siya sa isang compound sa barangay Matalahib. Madali lang siyang mahanap doon dahil kilala siya. Siya si Mang Fernan o Fernando. Maraming salamat po ma'am sa inyong kooperasyon. Tumango lang ang ginang at hindi na sumagot. Kaya agad na rin lumabas si Magnus sa opisina. Dahil magtatanghali pa lang naman, kaya dumiretso na siya sa nasabing lugar. Nagtanong siya sa isang tindahan at itinuro sa kanya ang isang malawak na bakuran na may isang simpleng bahay sa gitna na napapalibutan ng malalaking puno. Tao po! Tao po! Ano yun, iyo? Tanong ng isang matandang lalaki na mga nasa edad 60 pataas. Kayo po ba si Mang Fernan? Oo, ako nga iyo. Bakit? Detective Argente po ng NBI. May itatanong lang ako kaunti sa inyo tungkol sa pagkamatay ni Dr. Aloy. Aba, wala akong kinalaman roon. Di ba nga, sarado na ang kasong iyon at sinasabing isang mabangis na aso ang pumatay sa kanya. Opo, alam ko po yun. Pero kung inyong mamarapatin, ay nais ko po sana kayong makausap kahit 5 minuto lang. Dahan-dahang lumapit ang matanda sa tarangkahan at pinapasok si Magnus saka pinaupo sa upuan sa harapan ng bahay. Ano nga uli ang pangalan mo, iyo? Detective lang kasi ang natatandaan ko sa sinabi mo kanina. Tawagin niyo na lang po akong Magnus. Magnus Argente. Kaano-ano mo ang mga Argente na may-ari ng isang malaking hasyenda sa Santa Ines? Lola ko po ang may-ari noon at sa ngayon ako ang namamahala doon. Abay, isa ka palang hasyendero. Bakit nagsasayang ka ng oras sa pag-iimbestiga ng mga kasong hindi na dapat inuungkat pa? Mga special cases po ang iniimbestigahan ko. Alam ko po ang tungkol sa 10 years good luck contract na pinasok ni Dr. Aloy. Ang gusto ko pong malaman ay kung saan niya iyon ginawa. Huwag mo sabihin makikipagkasundo ka rin sa kadiliman. Hindi po ganon. Gusto ko ipawalang bisa ang mga kasunduan na naganap roon na buhay pa ang taong nakipagkasundo. Tsaka may mahalaga pa po akong tanong. Kung kayo lang po ang nakakaalam sa lugar na iyon at alam nyo rin ang kahihinatnan, bakit nyo hinikayat si Dr. Aloy? May karanasan rin ba kayo sa kasunduan na iyon? Saglit na huminga ng malalim ang matanda. Napatingin sa malayo na tila naluluha bago nagsalita. Hindi ako.
kundi ang kaisa-isa kong anak. Gaya ng nakikita mo ngayon, masalat pa rito ang pamumuhay namin dati. Isa akong janitor ng ospital. Ang anak ko naman ay lumaki na sinusunod namin lahat ng gusto niya kahit hindi namin kaya. Ipinangungutang namin siya kapag araw ng kanyang kaarawan dahil gusto niya, pinag-uusapan siya sa paaralan ng mga kaklase na naging magarbo ang kanyang selebrasyon. Pati sa pananamit, sinusunod rin namin lahat ng gusto niya. Hindi na nga ako halos mag-day off para lang kumita ng extra para sa kanya. Maging ang asawa ko ay ganun din. Nagtatrabaho kami ng todo para sa aming nag-iisang anak. Hanggang sa isang araw, may tinulungan akong magbubuti na nahimatay sa daan. Dinala ko siya rito, pinakain, at pinagpahinga ng buong magdamag para makarecover. Bilang pasasalamat ay ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa 10 taong kontrata sa kadiliman. Sabi ko naman na hindi ko kailangan ng sobra-sobrang yaman. Nakakakain naman kami sa araw-araw at hindi rin nagugutuman. Ang sabi naman noon ay isa iyong pagtanaw ng utang na loob kaya niya sinasabi sa amin. Wala naman daw iyong sapilitan. At paulit-ulit niyang sinasabi na kahit anong hilingin namin ay ibibigay talaga ng kadiliman. Sinabi ko naman na hindi ako interesado. Tapos noon, umalis na ako para pumasok sa trabaho. Hindi ko alam na nabuhay pala ang interes ng aking anak sa bagay na iyon. Tinanong niya lahat ng detalye at ang kailangan gawin para roon sa kasunduan. Pagka-uwi ko kinahaponan ay wala na ang matanda. Ang sabi ng asawa ko, inihatid pa raw ng anak namin kung saan iyon nakatira. Kinabukasan, nagulat na lang kami noong umuwi ang anak namin na tuwang-tuwa. Ang sabi niya ay nanalo raw siya sa Mega Lotto. Noong una ay inakala kong nagbibiro lang siya, pero agad siyang umalis. At kinahaponan noon, may dala na siyang sariling sasakyan. Bagong-bago, kabibili lang. Kolehiyo na siya noon at marami nang alam sa pasikot-sikot sa buhay. Kaya wala na kaming magawa para pingilan siya sa mga gusto niyang gawin. Sabi ko sa kanya na ibigay niya sa kung kanino man siya nakipagkasundo yung mga pera at umatras na sa kasunduan. Pero ayaw naman niya. Sawang-sawa na raw siya sa aming pagiging mahirap. Tapos umalis siya rito sa bahay namin. Malaki ang galit niya sa amin dahil binuhay raw namin siya sa kahirapan. Tapos sa pagkakataong iyon na marami na raw siyang pera, malaki naman daw ang inggit namin kaya hindi kami masaya sa pagyaman niya. Ang sabi ko naman na mas gusto ko ang pag-unlad na nagmumula sa paghihirap ng tao o iyon bang pinaghirapan. Hindi dahil kaloob lang ng kadiliman, dahil siguradong buhay ang kapalit noon. Pero hindi siya nakinig. Matapos ang mahabang pagpapaliwanag ay sumabat si Magnus. Ibig po bang sabihin, pag-atake rin ng mabangis na aso ang ikinamatay ng anak nyo? Hindi. Ha? Bakit po hindi? Kasi iho, hindi naman siya umabot ng 10 taon na buhay. 5 taon lang ang nakalipas ay pinatay siya sa loob ng kanyang tinitirhang malaking bahay. Ang sabi ng iba, mga kadil niya raw sa bawal na pulbos ang may gawa noon. May iba naman na nagsasabing pulis ang pumatay sa kanya. Kasintahan ng babaeng inagaw niya sa isang pulis. Pero ganun pa man, sigurado ako kung nasaan na ngayon ang kaluluwa niya dahil malinaw iyon sa kasunduan. Mang Fernan, alam niyo naman pala na ganun ang mangyayari. Bakit niyo pa yun itinuro kay Dr. Aloy? Malinis ang hangarin ko noong sabihin ko iyon kay Dr. Aloy. Mabuti siyang tao at isang magaling na doktor. Inaapi nga siya ng mga kapwa-doktor niya sa ospital na pinagtatrabahuan namin. Naisip ko na kung si Dr. Aloy ang magkakaroon ng ganoong swerte, ay magagamit niya sa mabuti ang kayamanan na kanyang makakamtan. At baka dumating ang panahon na protektahan siya ng puong may kapal laban sa darating na maniningil sa kasunduan. Pero mali ako dahil nasingil pa rin siya.
Pero bago naman iyon, nagkausap pa kami ni Dr. Aloy. Hindi niya pinagsisisihan ang kanyang ginawang pakikipagkasundo. Marami siyang natulungang tao, lalo na ang ospital na itinayo niya. Kapag alam niyang walang kakayahan na magbayad, ay hindi niya na pinagbabayad ang mga pasyente. Maliban roon, ay marami pa siyang mga kawang gawa na sinalihan at itinayo. Kaya nasulit niya talaga ang mga nakuha niyang kayamanan at naitulong sa marami. At siya nga mismo ang nagsasabi sa akin na hindi niya ako sinisisi at wala din siya pinagsisisihan sa naging desisyon niya na makipagkasundo sa kadiliman. Saan ko po matatagpuan ang lugar ng kasunduan? Dito lang iyon, sa Barangay Matalahib. Paglabas mo sa gate ko, bagtasin mo ang direksyon sa kaliwang daan. Tuloy-tuloy lang iyan hanggang sa malampasan mo ang sementeryo. Pagkarating ng sementeryo, kumaliwa ka roon. Papunta na iyon sa bundok pero patag pa rin naman. Hanggang sa marating mo ang isang kabaret. Sa unahan noong kabaret, ang pa-cross na daan. Doon sa mismong cross na daan, huhukay ka lang ng mababaw sa gitnang bahagi hanggang sa makita mo ang isang maliit na kahon. Nakalagay roon ang ID, panyo at paa ng manok ng huling nakipagkontrata. Pero binabalaan kita, iho, mag-iingat ka. Sa tingin ko, may nagbabantay sa lugar na iyon. At kung pupunta ka roon na hindi naman para sa kasunduan, hindi malayong itumba ka nila. Pero hindi ko rin naman alam, naisip ko lang. Kahit minsan naman ay hindi ako nagpunta roon. Kwento lang iyon sa akin ng matandang magbubuti at ni Dr. Aloy. Maraming salamat po, Mang Fernan. Sana po matuldukan ko ang pambibiktima ng kadiliman sa mga nakipagkasundo sa kanila. Iho, hindi sa kinukontra ko ang iyong layunin, ha? Sa tingin ko, hindi naman sila matatawag na biktima kasi ginusto nila iyon at nakuha na nila in advance ang kapalit ng kanilang buhay. Isa lamang iyong pagbabayad sa napagkasundo ang kapalit. Tumango lang si Magnus at umalis na. Pagkaupo niya sa kanyang sasakyan ay agad niyang pinatakbo patungo sa nasabing crossing. Sarado pa ang kabaret ng mga oras na iyon. Inihinto niya ang sasakyan sa malapit sa gitna at inilabas ang pala. Saka nagsimulang maghukay. Pero malalim na ang kanyang nahuhukay ay wala pa rin siyang nakikitang kahit anong kakaibang bagay. Ni ang kahon na sinasabi ng matanda ay wala doon. Nang biglang may nagsalita na boses ng isang matandang babae sa likuran niya. Hindi ba nasabi sa iyo na nagpapakita lang ang hinahanap mo dyan sa tapat na 12:00 ng hating gabi? Kahit pa maghukay ka ng 10 metro pa ilalim ay wala ka makikita dyan. Bumalik ka rito mamayang gabi. Kumain at uminom ka sa kabaret habang naghihintay. At kapag sakto na ang oras, ay saka ka bumalik dyan at maghukay. Paano niyo po nalaman ang bagay na iyan? Wika ni Magnus, kasabay ng pagpahid niya ng pawis. Pero nagulat siya dahil nawala na ang matandang nagsasalita sa isang kisap mata lang. Lola? Lola, nasaan kayo? Wala nang sumasagot sa kanya, kaya nakaramdam ng kakaibang kilabot si Magnus. Ibinalik niya ang lupang nahukay sa gitna at umalis na sa lugar. Pasado na noon 12:00, dumiretso na muna siya sa hasyenda upang kausapin sina Tomby. Oh, saan ka galing, tol? Parang ang dumi-dumi mo naman. Tanong ni Tomby nang makitang marumi ang kamay ni Magnus. At may kaunting bahid din sa mukha na dumikit noong hindi sinasadyang maipunas niya ang kamay sa noo. Galing ako sa Barangay Matalahib. Wala doon ang hinahanap ko. 12:00 raw yun magpapakita. Kaya mamayang gabi, isasama ko kayo ni Pandoy at Mang Ambo. Mukhang may resistance na mangyayari sa gagawin ko mamayang gabi. Okay, sige Mags. Kumain ka na muna rito. Hindi na, tol. Uuwi na muna ako sa bahay. Malamang may pagkain naman na naghihintay sa akin doon. Basta, pumunta na lang kayo mamaya sa bahay. Kahit mga pasado 8:00. 12:00 pa naman ang hating gabi.
Ang oras na kailangan na naroon ako mismo sa gitna ng crossing. Okay, sige Mags. Sasabihan ko na lang si Pandoy. Nasa kabilang bahagi siya may inaasikaso. Okay, sige, salamat. Umalis na rin niya agad si Magnus at umuwi ng mansyon. Pagkarating ni Magnus sa mansyon, ay halos kararating lang din ng mga estudyante. 1:30. Mahal, tamang-tama ang dating mo. Sumabay ka na magtanghalian sa amin. Kumain ka na ba? Hindi pa Galing ako nag-imbestiga sa barangay Matalahib. Dumaan lang din ako saglit sa asyenda para ipaalam kina Tomby ang nalaman ko. Saka naman ako tumuloy rito. Di tamang-tama pala. Naghahain pa lang si Rika sa pagkainan. Maligo ka muna kaya? Parang ang oily at ang juicy mo tignan Oo, sige. Magki-quick bath muna ako. Sagot naman ni Magnus at umakyat na sa kwarto. Noong makababa ay sabay-sabay na nga silang kumain. Tuwang-tuwa naman ang mga ampon niya kapag ganoon na nagkakasabay silang lahat sa pagkain. Dahil pakiramdam nila, si Magnus ang kanilang tatay na palaging nagtatrabaho sa malayo at excited silang makasabay ito sa pagkain. Matapos makakain ay nagpahinga na muna si Magnus at Althea sa kanilang silid. Kinagabihan, pasado 9:00 ay nasa daan na ang grupo ni Magnus. Bumabiyahe patungo sa barangay Matalahib. Pagkarating roon ay ipinarada ni Magnus ang sasakyan sa gilid ng kabaret. Sabi naman ni Pandoy, akala ko ba may misyon tayo rito? Bakit bar ito? Sabi naman ni Magnus, yun nga para magpakita sa atin yung hinahanap ko, kailangan natin magbar, kumain at mag-inom. Yun ang sabi kanina ng matanda na bigla na lang nawala. Sumabat naman si Tomby. Sana ganito lagi ang requirements kapag may misyon, papasok muna sa bar. Sabi naman ni Mang Ambo, oo, para mapadali ang buhay natin. Tingin nyo, makakalaban pa tayo ng maayos kung lasing na tayo bago magsimula ang labanan? Hindi naman tayo iinom ng marami chill-chill lang. Wika pa ni Tomby. Sabi naman ni Magnus, oo tama, chill-chill lang tayo dun sa loob. Tamang pampalipas lang ng oras. Lights lang din ang iinumin natin. Magpika-pika na rin tayo para hindi boring. Okay sige Mags, kopya. Sagot naman ang lahat. Pagkababa ng sasakyan ay agad na silang pumasok sa loob. May tumutugtog na banda. Maingay ang musika na tila walang sense. Basta puro growl at sigaw lang ang maririnig. Mags, masakit siguro ang ngipin ng kumakanta Tingnan mo, sigaw ng sigaw. Tsaka parang aswang nag-growl ng growl na hindi mapakali Ay, Tomby, hayaan mo na yan. Trabaho nila yan. Tsaka malamang, ganyan ang mga gusto ng customer dito. Kasi tingnan mo, mukha namang nag-i-enjoy sila. Sus, nag-i-enjoy. Tayo nga parang mababasag na ang eardrum Hayaan mo na yan, hindi naman yung musika dito ang pinunta natin. Umorder na nga agad si Magnus ng 2 bucket ng San Mig Light, tapos sisig at french fries. Dahan-dahan lang sila sa kanilang pag-inom at noong sumapit ang 11:00 ng gabi, huminto ang pagtugtog ng bandang maingay. Biglang nagpatay ng ilaw sa entablado na nasundan ng musikang maharot. Maya-maya pa ay may babae na naglalakad patungo sa gitna. Tila isa itong mangingisda dahil may dalang lambat na nakabalot sa katawan nito. Pero kita naman ang 2 maliliit na tela na panloob. Nagsimulang gumiling ang babae sa gitna. Naanimoy nagigiling ng mais sa gilingan. Perpektong-perpekto ang bawat galaw nito at halos nakanganga at nakatulala ang lahat ng nakatingin dahil sa galing ng ginagawa nito. Hanggang sa unti-unting magtanggal, nagsigawan ang mga kalalakihan sa harapan. Wala namang katapusan ang paglunok ng laway ng grupo ni Magnus hanggang sa mapatingin si Magnus sa relo. 11:55 PM na.
5 minuto na lang ay hating gabi na. Agad niyang sinenyasan ang waiter na nakatayo hindi malayo sa kanila. Pare, bill out na kami. Ha? Hindi niyo po ba tatapusin ang show, sir? May 2 pang aakyat sa entablado, ang mga pinakamaganda namin rito. Hindi na pare, may lakad pa kami. Sagot naman ni Magnus. Kaya agad nang kumuha ng bill ang lalaki at iniabot iyon. Naglagay naman ng pera si Magnus na may pasobrang mahigit 100 para sa tip. Sabay tapik sa mga kasama. Sabi naman ni Tomby, baka pwedeng 10 minuto pa, Mags. 12:00 na, kaya tara na. Uwi ka naman ni Magnus, sabay tayo. Agad namang nagsisunod sa kanya ang lahat. Grabe no, batang-bata ang mga bebot nila rito. Ang gaganda pa at ang bangis ng katawan. Uwi ka pa ni Tomby. Sabi naman ni Magnus, mali ka nang nakikita niyo, Tomby. Kanina nung nagpaalam ako na iihi, ay sumilip ako sa dressing room. Walang bata roon at walang may ganong itsura. Lahat ng mga babaeng naroon, matataba, puno ng kamot ang tiyan at nakalaylay ang mga puson. 4 silang naroon, naghahanda, at ang sabi, sila ang naka-schedule na sasayaw sa gabing ito. Malamang gumagamit sila ng itim na mahika para magmukhang bata at sariwa ang mga babaeng sasayaw pagkarating sa entablado para mabaliw sa pagkahumaling ang mga customer na walang kaalam-alam na baka kasing edad na ng nanay nila ang sumasayaw sa gitna. Napasa po naman si Tomby sa kanyang noo. Naku po, nalinlang lang pala ako. Akala ko jackpot na eh. Kinuha na ni Magnus ang pala sa sasakyan at naglakad patungo sa crossing sa may unahan. Pagkarating roon ay si Magnus na rin ang naghukay. Nagulat siya dahil nakakatatlong baon pa lang siya ng pala ay may tinamaan na siya agad na lata sa may ilalim. Kaya dinampot niya na iyon. Naglabas siya ng isang maliit na flashlight saka inilawan ang loob noong pakwadradong kahon na lata. Isang ID ng babae ang nasa loob. Bata pa ang babae sa larawan. Noong titingnan pa sana ni Magnus iyong ibang mga ID sa lata, ay nagulat siya. Nang tamaan siya ng isang enerhiya na nagpatalsik sa kanya sa malayo. Isang tigal po. Bumagsak ng nakapatihaya sa lupa si Magnus at umuubo-ubo. Agad naman siyang tinakbo ng mga kasama para itayo. Nakita nilang paparating ang nasa 10 kalalakihan. May poste ng ilaw malapit roon, kaya kitang-kita nila noong sabay-sabay na naging pula ang mata ng siyam at ang isa sa kanila ay naging kulay itim ang mata. Mga aswang at isang burhamin. Wika pa ni Magnus. Ang lakas ng loob mo tagabantay na magpunta sa teritoryo namin. Pati ang mga kasunduan ay gusto mong pakialaman? Oo, naparito ako para tapusin na ang mga kasunduan na ginagawa nyo rito. Hindi kailangan ng mga tao ng tulong nyo. E ano kung maghirap sa buhay? Normal yun. Dahil ang buhay sa mundo ay isang pakikipagsapalaran. Kailangan ng ekstrang sipag at ekstrang tapang ng dibdib para umangat sa buhay at matupad ang mga pangarap. Hindi iyong ipagpapalit na lang agad ang sariling buhay sa 10 taon na karangyaan. Tapos, sa inyo na ang kaluluwa nila. Sabi naman noong isa na tumatayong pinuno roon. Ano ba kasi pakialam mo tagabantay? Yung sarili mong mga bantay ay hindi mo magawang bantayan. Iniwan ka na lang bigla. Tapos ngayon, nakikialam ka sa problema ng iba. Tapusin sila! Uwi ka pa noong namumuno sa mga aswang nakasama. Tapos tumalikod na at naglakad patungo sa may kabaret. Tila mga gutom na hayop naman na nagsipalit ng anyo ang 9 na kalalakihan. Nasa anyong tao pa rin naman sila, maliban sa paglaki at paghaba ng nguso, pero naging mabalahibo ang buong katawan. Naku Mags, matitindi ang mga ito, mga baltukan. Wika pa ni Tomby. Sabi naman ni Magnus, ano, nagdala ba kayo ng armas? Oo Mags, pero
Isang punya lang at 45 caliber na baril. Sagot ni Tomby. Tomby, ikaw ang gumamit ng punyal. Ibigay mo kay Pandoy ang baril. Mang Ambo, kunin mo itong baril ko. Punyal na lang din ang gagamitin ko. Matapos magkaabutan ng armas, ay agad na silang pumwesto. Lalo na at nakapagpalit na ng anyo ang mga kalaban nila. Agad na nga iyong nagsisugod. 3 agad ang sumugod kay Magnus na mga aswang. Pagkalmot noong isa, ay 2 mabibilis na pagsaksak sa katawan agad ang ginawa ni Magnus sa kamuling tumakbo papalayo. Kailangan hindi siya malapitan ng sabay-sabay noong 3. Mahihirapan siya kung sabay-sabay, lalo at matataas na uri ng aswang ang naroon. Mabilis na tumakbo ang isa sa 3 at tumalon ng mataas patungo sa unahan ni Magnus. Tumalon naman si Magnus, sabay ipit sa ulo noon gamit ang kanyang 2 hita. Isang jiu-jitsu style ang kanyang ginamit. Dahil sa kanyang puwersa, kaya naisama niyang mapabagsak sa lupa ang aswang na iyon. Sa kanya sunod-sunod na sinaksak ang dibdib at ang panghuli ay sa gilid ng leeg na siyang tumapos sa buhay noon. Sinipa siya ng 3 aswang pero nagrolling si Magnus sa lupa kaya hindi siya tinamaan. Dumakot siya ng lupa at isinaboy sa mukha noon. Sa kanya sinalag ang isang atake ng pakalmot mula sa itaas papunta sa kanyang mukha. Kaya napapikit ang mata noong aswang. Sa kanya rin sinunod-sunod ng pagsaksak ang dibdib at binigyan rin ng 2 saksak sa gilid ng leeg. Nakita niyang nakatayo na rin ang aswang na una niyang sinaksak pero hindi napuruhan. Pareho na silang patakbo ng sumugod sa isa't isa pero noong makalapit ay yumuko si Magnus at isinaksak ang punyal sa gilid ng dibdib. Hindi pa yun napuruhan dahil kanang bahagi ang tinamaan niya. Pagkalingon noon ay agad niyang tinalo ng turning kick na sumampal sa mukha noon. Saka siya tumalong muli at kumapit sa buhok noon at ilang ulit na isinaksak ang punyal sa gilid ng leeg. Pagkatingin niya sa unahan ay nakita niyang nakakumbabaw ang isang aswang kay Mang Ambo. Kaya mabilis na tumakbo si Magnus patungo roon at hinawakan ang aswang sa buhok at mabilis na pinagsasaksak ang gilid ng leeg noon. Kaya natumba na lang din ang nilalang at bumagsak sa tabi ni Mang Ambo. Nakita niyang nabitawan pala ng matanda ang baril, kaya ito nakumbabawan. Nakita niyang may 2 pang aswang ang papasugod, kaya nagrolling si Magnus patungo sa nabitawang baril ni Mang Ambo. Sabay dampot noon at tag-isang bala na ibinabad sa blue sodium solution ang tumama sa noo ng 2 aswang. Nahintuan iyon sa paggalaw at napalugmok sa kinakatayuan. Pagkalingon niya kina Tomby at Pandoy ay tapos na rin ang mga ito sa kanilang kalaban. Pero parehong may malalim na kalmot sa tagiliran, dibdib at braso. Tinulungan niya si Mang Ambo na makatayo. Mang Ambo, nakita mo ba yung kahon na nahukay ko? Hindi, Magsi, biglang nawala. Hayaan nyo na, bumalik na lang tayo bukas at saka natin tapusin ang burhamin na nagpapatakbo ng kasunduan na rito. Pagkasabi lang noon ni Magnus ay bigla siyang hindi makakilos. Nakita niyang may itim na usok ang pumapalibot sa kanya at dahan-dahan siyang umaangat sa ere. Maging ang 3 kasamahan niya ay hindi na rin makagalaw pero nasa lupa pa rin naman sila. Hindi kagaya ni Magnus na umaangat na. Anong bukas ang pinagsasabi mo, tagabantay? Narito na tayo ngayon! Bakit mo pa ipagpapabukas? Sayang ang kamatayan mo kung mapapanis! Tamang-tama, isang kaluluwa ka rin na maipapadala ko sa Astra. At isang kapatid na naman ang maiaahon ko para makasama ko rito! Pinagpapawisan ng butil-butil si Magnus at hindi makahinga dahil sa enerhiya ng burhamin na kumakapit sa kanya.
Alam mo ba kung anong pinakaayaw ni boss? Yung mga pabida. Lahat na lang ng kilos namin iniistorbo mo. Kaya siguro, kailangan ka ng mabura sa mundong ito. At isang karangalan para sa akin na ako ang gagawa noon. Tataas ang ranggo ko. Wika pa noong Borhamin nang may sumagot rin mula sa likuran. Oo, magpapalit ka na ng ranggo. Mula sa pagiging buhay, patungo sa pagiging patay. Unti-unting kinapos ng hininga ang Borhamin na iyon na may maitim na mata. Nabitawan niya na rin ang pagkakakontrol kay Magnus, kaya bumagsak na si Magnus sa lupa. Napatingin silang lahat sa nagsasalita sa likuran. Isang boses ng babae, pero nakaroba ng pula. Sindaya! Huwag! Hindi matutuwa ang iyong ama kapag ginawa mo ito! Eh di mas tama pala na gawin ko ito dahil hindi ko talaga intensyon na mapasaya siya. Inalis ni Maris ang hood ng roba at makikita ang nagliliwanag na mata nito na kulay puti. Nagkaroon ng apoy ang palibot ng katawan ng Borhamin pero kulay asul ang apoy na iyon. Nagsimula nang pumalahaw sa sakit ang nilalang na iyon na halatang nasusunog hanggang sa sumabog at naging kalat-kalat na usok na itim na sumama na lang din sa ihip ng hangin. Maris, paano ka napunta rito? Tanong pa ni Magnus. Sabi naman ni Maris, di nag-taxi. Naroon si Manong taxi driver sa unahan. Bayaran mo ang pamasahe ko. Tumatakbo pa rin ang metro niya hanggang ngayon. Alam niyo na Borhamin ang may hawak sa mga transaksyon rito, pero hindi niyo ako isinama. Anong akala niyo? Hahayaan nila na walang bantay ang kanilang tindahan? Siyempre, pababantayan nila yan. Kasi dito sila kumukuha ng supply ng mga kaluluwa para sa karagdagan nilang kapangyarihan. Akala ko nga, susunduin niyo ako sa bahay kanina eh. Kaya nagulat na lang ako noong malamang wala na kayo. Mabuti na lang at uso na ang tracker sa cellphone. Kaya nalaman kong narito kayo. Sabi naman ni Mang Ambo, maraming salamat Maris at dumating ka. Pero bakit ka naka-costume ng ganyan? Ito ba? Pinagawa ko lang ito para mas mabangis na enchantress ang datingan. Makita lang ako ng mga Borhamin sa ganitong ayos ay kakabahan na sila. Idagdag pa ang matching pa white eyes, di ba? Makulit na wika pa ni Maris. Sabi naman ni Magnus, Pandoy, puntahan mo muna yung taxi roon, bayaran mo. Ito ang wallet ko. Okay, sige Mags. Sagot naman ni Pandoy at agad na naglakad. Maris, baka pwedeng abuhin mo na rin ang mga aswang na ito para walang ebidensya. Okay, sige. Sagot pa ni Maris at agad kumumpas sa mga walang buhay na nilalang at nagliyab na ang mga katawan ng mga iyon. Sabi naman ni Tomby, paano nangyari na nagkakagulo tayo rito pero hindi tayo napapansin ng mga tao sa loob ng bar? Sumagot naman si Maris, may hamok ang hangin sa paligid ng lugar na ito. Isa iyong uri ng orasyon, pangkubli ng ingay. Kaya walang makakarinig kahit nagsisigaw pa kayo rito kanina. Kaya pala. Oo, iyon din ang madalas ginagamit ng mga mabababang uri ng aswang na nang-aaswang sa bahay na may mga buntis sa loob, na kahit magsisigaw ang mga tao ng tulong ay walang makakarinig, kahit pa mga kapitbahay nila nakatabi lang din mismo. Ilang saglit pa ay pabalik na si Pandoy na tumatawa. Pandoy, bakit? Bakit nga? Tawa to ng tawa eh. Kasi si Manong driver, akala isang performer daw si Maris sa kabaret na yan. Kaya raw naka-costume. At siguro daw kapag naghubad ng costume ay wala nang kahit anong suot na panloob. Abay si Raulo ang matandang yun ah. Pinagkamalan pa akong dancer sa kabaret. Wika naman ni Maris. Nagkatawanan na silang lahat. Sabi naman ni Magnus, tara na, umuwi na tayo. Maris, makikisuyo na rin ako pagkarating natin sa mansyon. Tahiin mo muna ang sugat ng dalawang ito. Mukhang malalim eh.
Oo sige, ako bahala dyan. Kaya sa bahay na rin kayo matulog ha. Wika pa ni Maris. Okay sige, ayos lang. Sagot naman ni Tommy at Pandoy. Muli na nga silang bumiyahe papauwi ng mansyon nila Magnus. Habang nasa sasakyan ay nagsalita si Mang Ambo. Paano yun, Mags? Wala ring silbi ang pagod natin ngayong gabi. Wala tayong maililigtas. Nawala pa ang kahon. Oo, Mang Ambo, tama ka. Nawala nga ang kahon. Pero hindi naman sayang ang pagod natin. Nasa akin yung ID na nasa pinakaibabaw. Naipasok ko sa bulsa ng jacket bago ako tinamaan ng tigalpo. Nabitawan ko ang lata, pero ang mahalaga, nasa akin ang ID. Napabulalas naman si Tommy. Ayos! Mabuti na lang, mabilis ka, Mags, no? Hindi pa tayo pwede magsaya. Hindi naman natin alam kung buhay pa ang babaeng ito. Sana buhay pa siya. Dahil balak ko, hindi lang ay ang iligtas siya, kundi ang makapatay na rin ng hellhounds para mabawasan ang mga taga-singil nila. Sa pagkakataong ito, kailangan na kitang isama, Maris. Mahihirapan akong kalabanin ang ganong nilalang, lalo at wala naman akong kapangyarihan. Okay sige, sasamahan kita. Sagot naman ni Maris. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 152. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.